Habang tinutulungan ng mga medic si Ishigaki ay tungkol pa rin sa karera ang iniisip nito, at ang pasasalamat niya kay Midosuji dahil bumalik iyon bago pa man magsimula ang ikatlong araw na ito ng Inter-High. Kasalukuyan namang hinahangaan ng mga manunood si Midosuji dahil sa pagpadyak nito ng mabilis kahit mag-isa na lang ito. Habang pumapadyak ay paulit-ulit nitong sinasabi na nakakadiri umano si Ishigaki. Naalala ni Midosuji na kanina ay napag-iwanan sila ng dalawang team, kaya sinabi niya kay Ishigaki na bilasin nito at mag-draft lang ito hanggang sa bundok sa abot ng makakaya nito, at pagkatapos ay siya na umano ang bahala. Ipinaalala rin ni Midosuji na natuwa pa nga si Ishigaki sa pagbabalik niya kaya naman bigla itong ginanahan sa pagpadyak hanggang sa makaabot na sila sa bundok. Sinabi ni Midosuji na ayos na hanggang doon na lang si Ishigaki at siya na ang bahala sa mga susunod pa, ngunit hindi ito pumayag at sinabing hayaan lang niya na mag-draft ito para sa kanya. Natawa si Midosuji at tinanong kung iyon ba ang pride ni Ishigaki bilang dating ace, at sasabihin pa sana niya na itigil na iyon ni Ishigaki, ngunit bigla itong nagsalita at sinabing matagal na nito iyong itinigil. Dagdag pa ni Ishigaki na sa katunayan hanggang kahapon ay iniisip niya na siya ang dating ace pero ang pagsabay kay Midosuji sa finish line ang nagpabago niyon. Magkaiba ang mga pamamaraan nila pero pareho silang nagnanais manalo, ngunit ang pride umano na mayroon si Ishigaki ngayon ay ang pride ng isang assistant. Bahagyang natigilan si Midosuji sa mga sinabi ni Ishigaki pero hindi ito naniwala na assistant na lang ang tingin ni Ishigaki sa sarili sapagkat ang lahat umano ay nagnanais na makatungtong sa unahan. Gayunpaman, sinabi ni Ishigaki kay Midosuji na mayroon talaga itong purong puso, bagay na ipinagtaka nito. Pagkatapos ay humingi si Ishigaki ng tawad kay Midosuji dahil hindi umano niya iyon napagtanto nung nagkakilala sila dahil masyado siyang nakulong sa nakaraan. Inamin ni Ishigaki na binago siya ni Midosuji kaya ang pinakamalaking hangarin niya ay ang tulungan ito, sapagkat pangarap niya na si Midosuji ang maging national champion. Pagkatapos ay inalis ni Ishigaki ang kanyang number tag na para sa kanya ay naglalaman ng 3 taon ng kanyang pagsusumikap. Iniabot niya iyon kay Midosuji para umano dalhin nito iyon sa finish line pero tumanggi si Midosuji at sinabing nakakadiri iyon. Napangiti na lang si Ishigaki at sinabing maya-maya pa ay bibigay na ang mga binti niya pero bago iyon ay gusto muna niyang malaman kung nagbago ba ang isip ni Midosuji mula sa sinabi nito kahapon na hindi na ito papadyak ngayon. Tumanggi si Midosuji at sinabing hindi siya nagbago dahil ang piraso ng telang iyon ay pabigat lamang at ang tanging hangad niya lang ay tagumpay. Samantala, habang patuloy na hinaharangan ni Makishima si Tudo ay laking gulat ng mga ito nang makita na nasa likuran na nila si Midosuji na inakala nilang napag-iwanan na. Tinuwanan sila nito at sinabing mukhang pagod na silang mga climber sabay arangkada. Sinubukan itong habulin ni Makishima para sana pigilan na huwag makaabot sa kanilang ace pero hindi niya iyon magawa dahil pagod na siya. Agad namang pinakilos ni Tudo si Manami para protektahan ang kanilang ace. Dahil doon ay inisip ni Makishima na mag-isa lang si Ima Izumi sa unahan habang maaari namang magkakadalawa ang Hakone Academy, kaya tinawag niya si Onoda sa likod pero laking gulat niya nang hindi niya iyon makita. Inisip niya na baka hindi na kinaya ng baguhang bata ang ganoong level ng kompetisyon, nang bigla yung lumitaw sa kanan niya. Hindi na pinatagal pa ni Makishima at agad na itong pinaarangkada para protektahan din ang ace nila, at para dalhin ang jersey ng Sohoko patawid sa finish line kasama si Ima Izumi alang-alang sa pangarap nilang lahat. Mabilis na pumadyak si Onoda para makaabot sa ngayong nagkakarera na sina Manami at Midosuji. Ngunit bigla siyang nagtaka kung bakit sa halip na maging seryoso siya habang iniisip na nasa unahan niya sina Ima Izumi, Manami, at Midosuji ay hindi niya mapigilan ang kanyang sarili na mapangiti na may kahalong pagkasabik. Napansin naman ni Midosuji na tulad ni Onoda ay nakangiti rin si Manami habang pumapadyak pero gayunpaman ay iba umano ang ngiti ni Manami. Magkaiba umano ang dalawa kahit hindi pa niya nakikilala si Manami. Maya-maya pa ay biglang umarangkada si Midosuji para ipakita umano sa kanya ni Manami kung ano ang nakatago sa likod ng hindi maintindihan at nakakadiri nitong mukha. Hindi nagtagal ay nakahabol din agad si Manami kaya doon sinabi ni Midosuji na hindi pabor sa kanya ang karerang iyon dahil kung magpapatuloy umano sila ay magiging dalawa na ang siklista ng Hakone Academy. Kaya naman iminungkahi niya na magdagdag sila ng kondisyon sa karera nila patungo sa mga ace, at iyon ay kung sino mang matalo ay hindi maaaring lumampas sa panalo hanggang sa makarating sa finish line. Inabangan ni Midosuji ang sagot ni Manami pero hindi siya makapaniwala nang nakangiti pa nitong tinanggap ang kondisyong iyon. Samantala, narating ni Mihara ang ika-5 stasyon ng Mount Fuji Subashiri Trail at doon ay hindi nito maisip kung paano naaakyat ng mga siklista ang ganoong katarik na lugar, lalo na ni Manami. Noon pa man ay hindi niya na maintindihan kung bakit masaya pa rin si Manami kahit parang nasasaktan na ito sa pagbibisikleta. Pero ganun pa man ay nakikita niya kung gaano kalaki ang hilig ni Manami sa bike kaya mananatili na lang siya sa pagtulong dito sa klase at sa mga pagsusulit. Nang mga oras na iyon ay patuloy lang ang pakikipagkarera ni Manami kahit nawawala na ito sa kontrol dahil sa sobrang bilis. Dikit lang ang laban nila pero masaya pa rin si Manami sa karera nila ni Midosuji, dahil para sa kanya ay mas gusto niya iyon kaysa ang umaten sa klase.
Dagdag pa ni Manami na kapag pinipilit niyang gamitin ang lakas ng katawan niya at itulak ang sarili niya hanggang sa pinakahangganan, pakiramdam niya ay malapit na siyang mamatay. Ngunit ganun pa man ay kailangan umanong maintindihan ng lahat na sa ganoong paraan niya nararamdaman na buhay talaga siya, at iyon ang dahilan kung bakit siya nagbibisikleta. Doon napagtanto ni Midosuji na hilig ni Manami ang mabangis na kompetisyon, kaya talagang nasisiyahan yun sa karera nila ngayon kaya naiintindihan niya na kung bakit iyon ngumingiti. Pagkatapos ay sinabi ni Midosuji na hindi nakakadiri si Manami nang bigla siyang tanungin nito na kung gusto o mano niyang makita ang itinatago pa nito. Samantala, habang may kausap sa cellphone ay hindi makapaniwala ang dalawang taga-suporta ng Hakone Academy sa kanilang nabalitaan na tanging si Manami lang ang kasalukuyang lumalaban ngayon kay Midosuji. Inisip ng mga ito na malabong manalo si Manami kay Midosuji kaya katapusan na umano ng team, ngunit biglang nagsalita si Kuroda at sinabing maaaring kaya ni Manami na pigilan si Midosuji. Si Kuroda ang tinalo ni Manami noon sa karera ng Group F kaya nakamit nito ang karapatan na makilahok sa Inter-High kaya masasabi ni Kuroda na may pagkakataon itong manalo. Dagdag pa ni Kuroda na ang pagkakaiba ng mga siklista ay nakadepende sa kanilang kakayahang makakita ng mga oportunidad, at nakita umano iyon ni Manami. Gayunpaman, iginiit ng dalawa na sila ang nagsanay kay Manami at hindi umano iyon ganoong kahanga-hanga, pero sinabi ni Kuroda na pagsasanay lang naman iyon, dahil kapag nasa karera si Manami ay masasabi niyang maaaring ngumingiti iyon pero nakakakilabot kung gaano iyon ka-focus. Samantala, patuloy na nangunguna si Manami sa hindi naman nagpapahuli na si Midosuji, hanggang sa sumunod na kurbada ay nagawa na nitong makaungos. Doon na nagpalit ng gear si Manami at saka umarangkada na animoy may nakakabit na pakpak sa likod sa sobrang bilis. Manghang-mangha ang mga manunood habang hindi naman makapaniwala si Midosuji, at inisip na baka iyon ang tinutukoy ni Manami kanina na itinatago pa nito. Gayunpaman, hindi pa rin nagpahuli si Midosuji at umarangkada rin ng sobrang bilis para maabutan si Manami. Samantala, pagpatak ng ika-8 kilometro bago ang finish line ay naramdaman ni Ima Izumi na may dalawang siklistang parating mula sa likuran nila. Patid niya na sina Midosuji at Manami iyon pero paglingon niya ay naramdaman niya na may isa pa, at iyon ay si Onoda. Mag-isang pumapadyak si Onoda habang iniisip na nasa unahan niya ang napakalakas na si Midosuji at ang napakabilis na si Manami. Ang umabot sa dalawang iyon at ang makarating sa mga ace para protektahan si Ima Izumi ay ang trabaho niya sa ngayon kaya naman mas binilisan pa niya ang pagpedal. Mabigat man ang trabahong iyon para kay Onoda ay pipilitin pa rin niyang gawin para suportahan ang iba na hindi na kinaya. Naalala niya na sinabi noon ni Makishima na iisa lang ang pangarap nito sa Inter-High, at iyon ay ang parehong pangarap na mayroon ang bawat manlalaro, ang maging unang makarating sa tuktok ng bundok kung nasaan ang finish line. Maya-maya pa ay narating na ni Onoda ang huling 9 na kilometro, at dahil mag-isa na lang siya ay inisip niya na kailangan niyang mas lakasan pa, at pagkatapos ay pumedal siya ng napakabilis. Samantala, sinabi naman ni Tudo kay Makishima na hindi umano nito akalaing mapapag-iwanan sila ng ganoong kalayo sa huling pag-akyat ng Inter-High, kaya sinabi ni Makishima na imposible talaga na mahulaan kung paano ang magiging takbo ng karera. Hindi rin makapaniwala si Tudo na makakahabol ng ganon si Midosuji, pero hindi umano ito nag-aalala dahil meron silang pambihirang miyembro na si Manami. Lumilipad umano si Manami para habulin ang mga tao na parang nagsimula pa lang ang karera, at napakahusay rin umano ng focus niyon kaya ngayon ay naiintindihan na ni Tudo si Fukutomi kung bakit niyon sinabi na panatilihin si Manami sa likod niya at hayaan iyong maglaan ng enerhiya. Pagkatapos ay tinanong ni Tudo si Makishima kung sa tingin ba nito ay magagawang makaabot ni Onoda kahit huli na iyong umarangkada. Walang halong pagdududa iyong sinagot ni Makishima at sinabi pa na kaya nga niya ibinigay kay Onoda ang kanyang kaluluwa. Ikinwento ni Makishima na unang beses pa lang niyang nakitang umakyat si Onoda gamit lang ang mommy bike ay hinangaan niya na iyon. Noong welcoming race naman ay nakita nila kung paano itinaas ni Onoda ang cadence ng may bilis na 30 RPM para makaabot kina Ima Izumi at Naruko. Siya rin ang inatasan noon ni Kinjo para sanayin si Onoda, at iyon ang unang beses na nakasabay niya iyon sa pag-akyat at masaksihan ang mataas na cadence ng bata. Nung nasa training camp naman sila ay nahirapan si Onoda na tuparin ang mabagsik na utos na ibinigay dito, pero kahit ganon ay hindi ito umatras at palaging nakatingin sa unahan habang pumipidal hanggang sa nanalo iyon sa karera laban sa mga second gear. Marahil umano ay hindi yun nakikita ni Onoda sa sarili nito, ngunit ang pinakamaganda umanong bagay tungkol dito ay palagi itong sumusunod sa mga utos. Tinawag itong nakakagulat na tao ni Kinjo, ngunit naniniwala si Makishima na hindi ito kailanman tumatalikod o humihinto sa pag-abante, at umaakyat ito ng may katiyakan at pahakbang-hakbang. Hindi nagtagal ay nakaabot na si Onoda kina Manami, bagay na hindi naman mapaniwalaan ni Midosuji. Sinabi ni Onoda sa dalawa na masaya siya na nakaabot siya, at habang iniisip umano niya na nauuna ang mga ito sa kanya ay na-excite siya at iyon ang nagbigay ng lakas sa kanya. Masaya siyang makasabay sa pagpadyak ang dalawa, ngunit may ipinag-utos sa kanya si Makishima na kailangan niyang sundin kaya sinabi ni Onoda kay Midosuji na pipigilan niya ito at hindi hahayaang makalapit sa kanilang ace. Dahil doon ay sinabi ni Midosuji na kung ganon ay kailangan niyang umarangkada.
Mabilis na umabante si Midosuji habang iniisip na hindi siya magagawang pigilan ni Onoda. Gayunpaman hindi pa rin nagpahuli si Onoda at pilit na inunahan si Midosuji bagay na hindi matanggap nito. Para naman kay Manami ay mas magaling pa umano si Onoda kesa sa inaasahan nito.